Pork barrel sa 2026 national budget? Well, ito yung rason kung bakit hindi kumbensido ang ilang mga grupo na wala ng pork sa pambansang pondo sa susunod na taon. O nga, hindi na pinondohan ng ehekutibo ang AKAP. Yan yung ayuda program na ang original target beneficiaries ay mga minimum wage earners. Lump sum ito na sa mga nagdaang taon ay nakasuksok sa budget ng DSWD. Brainchild ni dating Speaker Martin Romualdez ang proyektong ito. Pero ang tingin ng mga kritiko ay nagiging pork barrel din. Ang siste kasi, yung mga kongresista mag-request sa DSWD ng AKAP funding para ipamigay sa mga distrito nila. Ang epekto, inaakala ng mga tao na pera itong bigay ng mambabatas sa halip na pondong galing sa DSWD mismo. But even without AKAP, pork can manifest elsewhere. Nabalitaan nyo ba? Pinatanggal ng DPWH ang over 250 billion pesos sa original funding request nito, perang sana ay dapat mapupunta sa mga flood control projects. Pinag-usapan ng Kamara kung saan i-realign yung mga natanggal na budget. Ang solusyon ng Appropriations Committee, ilipat nearly 1/3 of it to social aid programs. 32 billion pesos sa AICS ng DSWD, 26.7 billion pesos sa MAIP ng DOH, at 14.8 billion pesos sa tupad ng DOLE. Every peso of the 255 billion pesos coming from DPWH realigned towards other agencies was reallocated in a way that is open, transparent, and participatory. Ang sabi ng Ibon Foundation, ang tawag dito ay ambiguous soft pork barrel projects. Discretionary funds daw kasi ito na nangangailangan ng political guarantee letters at hindi malinaw ang mga benepisyaryo. Naalala ko pa, inakusahan ni Navotas Representative Toby Tiangco si Martin Romualdez na ginagamit ang AKAP at iba pang ayuda programs gaya ng AICS, TUPAD at MAIP bilang reward sa mga kaalyadong mambabatas. Tutol din si dating Finance Undersecretary Shelo Magno sa pag-reallocate ng mga pondo sa mga ayuda programs. Hindi pa nga raw nagkakaroon ng audit kung totoo ngang natatanggap ng publiko ang tamang halaga para sa mga proyektong ito. Ang suggestion niya, expand na lang ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Parehas sila ng panukala ni Congresswoman Laila De Lima na siyang principal author ng 4Ps Law. Bagamat aminado siyang may mga hamon na kinakaharap ang programa, at least ay malinaw daw ang mga kondisyon bago ipagkaloob ng gobyerno ang suporta sa mga benepisyaryo. Mayroon din daw at least monitoring mechanism para labanan ang pang-abuso. Ongoing pa ang budget deliberations sa House at magkakaroon pa ng separate na pag-uusap sa Senado. Magkakaroon din ng diskusyon sa BICAM bago dumating sa lamesa ng Pangulo ang proposed 2026 budget. Kaya dapat manatili tayong mapagpatyag sa budget at mga lampag kung may nakikita tayong mali. Para sa mga ganito pang diskusyon, mag-download na kayo ng Rappler app.